Ang mga anak nyo ba ay ipinanganak between 1980s to the early 2000? Then they belong to the Generation Y or the so-called millennials. The millennials are known to be digital and social media savvy. To know more about them, please watch this. Sa kasalukuyan, pataas ng pataas ang porsyento ng mga kabataang nag-uubos ng halos 6 na oras sa kompyuter. Maraming kabataan ang nagsasabing di yata sila mabubuhay ng walang internet. Walang internet! Ito rin ang dahilan kung bakit tila namamagitan ang teknolohiya sa relasyon ng magulang at kanilang mga anak. Ayon din sa research, maraming magulang ang nag-alis ng mga TV sa kwarto ng kanilang anak at pinalitan ito ng computer sa pag-aakalang maaari nila itong gamitin sa paggawa ng kanilang mga homework. Ngunit higit pa sa kanilang mga homework, mas madalas paggamit ng social media at networking sites ang kanilang pinagkakaabalahan. Bakit? Gumagawa din naman ako ng assignment Karamihan sa mga kabataan ngayon ay natuto ng mag-multitask. Habang nagsisurf sa internet, nagche-check din ng Facebook, nagtitweet at nagte-text gamit ang kanilang cellphone. Noon, ang mga kabataan ay gumugugol ng malaking panahon sa pakikipaglaro at pakikisalamuha sa ibang kabataan. Ngunit ngayon, mas pinipili nilang mag-ubos ng panahon sa internet games. Bakit? Physical activity din naman to Taon-taon, bumababa din ang bilang ng mga kabataang nagbabasa ng libro dahil lahat ng kanilang mga kailangan ay makukuha na sa isang click sa internet. Ayon kay Tanya Byron, isang psychologist mula sa Amerika, nagkaroon daw ng digital divide kung saan walang ideya ang mga magulang ng kabataan sa kanilang internet language, kung kaya wala silang alam sa kung ano ang mga bagay ang maaaring nasasagap ng kanilang mga anak sa paggamit ng internet. Halimaw! Godzilla! Tad naman! Ayon din kay Byron, ang internet daw ay nagkakaroon ng mas malaking impluwensya sa mga kabataan kaysa sa kanilang mga magulang. Maaaring walang nagbago sa dalas ng panonood ng mga kabataan sa TV at internet, ngunit may nagbago sa paraan ng kanilang pakikipag-usap at pagsagap ng impormasyon. Nagiging sandigan ng kabataan ngayon ang internet upang sagutin ang kanilang mga katanungan, kung kaya't mas mataas ang tsansang makasagap sila ng maling impormasyon at katuruan dahil nagiging katotohanan ang anumang nakikita sa internet. Akala ko si Rizal. Dahil sa pagdepending ito sa internet, naging mas mahirap para sa mga nakatatandang henerasyon na unawain ang kanilang mga anak. Kung hahayaan natin ito, ano na lamang ang mangyayari sa kinabukasan ng susunod na henerasyon? Maaaring tuluyan ng matabunan ng teknolohiya ang personal na ugnayan ng tao sa tao. Ang paggugol ng mahabang panahon sa internet ay maaaring masama, ngunit tila mas mahirap sa kasalukuyang henerasyon ang mahiwalay sa teknolohiya ngayon. Hahayaan ba nating teknolohiya ang magdisiplina at magpalaki sa ating mga anak?